Pumpirma ng mga matataas na opisyal ng militar kabilang ang mga general at mga miyembro ng army sa bagong batas na nagpapataw muli ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Ang kontrobersyal na hakbang na ito ay bahagi ng kampanya ng gobyerno laban sa malalaking krimen at katiwalian. Ayon sa mga taga-suporta ng batas, ang parusang kamatayan ay magsisilbing matibay na puwersa laban sa mga kriminal at mga nagtatraidor sa bayan. Sa kabila ng malakas na suporta mula sa militar at ilang sektor ng lipunan, nagkakaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga taga-suporta ng karampatang pantao. Ayon sa kanila, ang pagpapanumbalik ng parusang kamatayan ay magbubukas ng posibilidad ng mga maling hatol at mga abuso sa sistema ng hustisya. Marami rin ang nag-aalala na ito ay magiging sanhi ng takot at kaguluhan sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sex slave o mas bata doon for spare parts ng katawan ng tao. Bata, kinikidnap. Uso ngayon. Hindi nababalita sa ano, pero alam ng mga OFW, ano yun? Kasi nababalitaan through mga nagbablog din, ano. Hindi na pick up. Ang uso ngayon yung ano yung issue sa droga at saka sa yung pagsasalita na ni BP, nagsalita yung mga general. Tapos noon, yung corruption nga. And then yung gulo sa Mindanao, sa Davao, yung overkill na mga sa KOJC, no, yung mga pulis. Nakaka-stress na masyado. Kaya nga, ang ano ko kanina, bakit hindi na lang tayo mag-isang boses? Isang boses na lang. One voice, yun yung aking itatitle dito, maya-maya. One voice, one country, one people, no? Isang boses, isang bansa, Pilipinas, may iba pa bang bansa? Meron pa ba? Meron bang Republic of Mindanao? Meron bang Republic of Ilocos? O may Republic of Timong Tagalog? O meron bang Republic of Visayas? Hindi, Republic of the Philippines. Tayo, Republic of the Philippines. Paano yung mga pinuno natin? No, Republic of the Philippines, President, Vice President, Senate President, si Tamba, ano bang tawag sa kanya? Speaker, no? At yung iba natin mga congressmen. Na ngayon, yung mga congress, isa pa yan. Umeeksena, maraming nag-message sa akin. Dami-dami na nag-message. Tapos nun yung sinasabi, Sir, ano naman, paano? Tumulong naman kayo kay BP Sara. Ang sagot ko, pakialam ko dyan. Pakialam ko dyan. Di maganda, ma-impeach siya. O, di ba? Ma-impeach siya. Nag-vlog nga ako Pagka si BBM nakinig sa mga sip-sip sa kanya, i-impeach nyo si Sara, yari kayo, tapos kayo. Sorry sorry. Mamaya, sorry, nag-vlog pagka in-impeach nyo si Sara, dagdag yon doon sa sinasabi kong tipping point. No? Tipping point. Pagka pinilit nyo na mag-impeach si Sara Duterte, BP, love you, Sara. Impeach siya, matitrigger yung 32 million. Kaya galing-galing nga, hirap na i-trigger yung 16 million na sinasabi ko na para gusto nyong ipakita sa AFP at PNP ninyo na service to the Filipino people, para kami sa taong bayan, para kami sa konstitusyon. You do it na peacefully nationwide, yun yung sinabi ko, na ganyan. Na magti-trigger, sa tingin ko, magkaroon ng tipping point. Ako lang naman yon, AFP, PNP. Kung 16 million yun nasa labas, ang dami-dami. All over the country, hindi lang Manila, pati buong mundo, makita, pati Pilipino doon. Sinasabi, ang problema, mahirap kunyari ilabas yung 16 million. Tapos i-impeach ninyo si BP Sara. Lalabas yung 32 million. Sa tingin nyo ba yung 32 million, mananahimik lang. Idol nila yung tao Idol nila si BP Wala siyang
wala siyang negative na, sobrang negative na remark. Number 1 sa survey, number 1 sa DepEd na agency, number 1 na tawag dito, na government official, number 2 as head of the country, Vice President. Spare tire, no? Spare tire si BP. Kaya pag may nangyari kay BBM, by Constitution, si BP Sara. Pero, mga kababayan, yung 16 million, wala ring mangyayari. Nawala na naman ng gana iba. No? Walang mangyayari sa 16 million kung iba-iba ang pinagsasabi natin, ninyo, iba-iba. Kinakailangan isang boses lang. May magsasalita, Marcos, Bangag. May magsasalita, First Lady. Ano yung sinasabi? Butod, no? Tapos nun, si Quezon, si Marbil, ganito. Durog din, si DILG. Iba-iba ang sinasabi. Iba-iba. Kinakailangan isa lang ang boses, isa lang. Yung AFP nga, yung mga retired na sundalo, ano sinasabi? War on corruption. Hindi naman sinabi kung paano. War on corruption. Hindi sinabi, kung isnabin tayo, kayo pala. Kayo yung pumirme, ako hindi pumirme. Hindi pa ako nakakapirme, hindi ko makita eh. Consider nyo rin pumirma ako, no? It's not the physical pirma. It is the commitment ng mga tao. Sige, war on corruption tayo. Papasan nyo yung death penalty. Kaya yung sa next election, make sure na yung death penalty, isa sa mga issue na sasagutin ng mga kandidato, Congress at Senado. Make sure na sila mismo, pagkabinoto, nakapirma yung mga yan na i-impose nila yung death penalty. Okay? So, isa yon sa ano. Kaya nga, ang mahalaga rito, isang boses lang. Kung kunyari, magsasalita ako na, ganito, dapat death penalty. Dapat ganito. Tapos yung iba sasabihin, okay, boboto ko yan kasi may ayude. Kung hindi kaya, isa, sikat kasi, aktor kasi. Mga ganun ba? Walang mangyari sa atin. People of the Republic of the Philippines, anuman kayo, mayaman, mahirap, babae, matanda, tomboy, bakla, o whatever, sex gender, kung transgender kayo, whatever, Pilipino kayo. Isa lang ang boses. Kung Boholano kayo, kung Higaynong kayo, ano tawag dito, mga talaingod kayo, mga indigenous people natin, Maranao, Ibanag, Bisaya, Cebuano, Ilocano, Cagayano, isa lang tayo, Pilipinas. Gugustuhin nyo ba na ang Mindanao mahati sa Pilipinas? Siyempre hindi. AFP, PNP, gusto nyo ba na dahil sa atake ng PNP sa Mindanao na overkill masyado sa KOJC, na pati yung rights ng mga tao doon sa KOJC naapektuhan. Isang tao hinahabol ninyo. You think of a better way how to do it, hindi yung overkill. So, pinipuwersa ninyo mag-aklas yung mga tao. Pinupuwersa ninyo. ICC, Duterte, papakulong ninyo, papahuli ninyo sa FBI. Ano jurisdiction noon? So, si Duterte, pagka yung ginalaw ninyo, ay mapipilitan yung ibang tao, and mostly from Mindanao, to break away from the Republic. Gusto nyo ba yon? Kaya yung mga sip-sip sa gobyerno, wala kayong kakwenta-kwenta eh. Dapat kayo tanggalin eh. No? Mga sip-sip sa gobyerno. Pinigilan ako ni Mrs. noon eh. Mga sinasabi ko. Dala ng damdamin eh. So, hindi pwedeng ganon. There's got to be a better way na we find something na isang sigaw. And what would that be? Sa tingin ko, kung ang question ay yung mga pinuno natin ay wala sa hulog, isa lang ang sigaw natin. People of the Philippines, ang dapat, ang boses natin, everyone, dun sa mula presidente, no? Presidente, vice-presidente, damay ka dito, Inday Sara, no? Sorry, pero
Para walang kulay, no? Isa lang ang sigaw ng tao. President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, at saka senators, congressmen, at saka mga cabinet secretaries, even the judiciary, lahat kayo subjected to an honest to goodness hair follicle test. Lahat kayo. Lahat kayo. Walang aangal. Hindi pwedeng ganon-ganon. Hindi pwede. Lahat kayo kasali. Lahat kayo kasali. So, may tao yata. So, hindi pwedeng maraming dahilan. Isang sigaw lang, no? Isang sigaw lang. Take it from me, mga kababayan. Isang sigaw na lang. Let's move on. Let's move forward. Tapusin natin to. Kay Marcos kayo, kay Duterte kayo, o kay neutral kayo. Neutral ako. Pero there's got to be one way of doing this properly, no? Elegantly, kung gusto ninyo, na peacefully. Lahat kayo, Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Senators, Congressmen, all Cabinet Secretaries, DILG, special mention, na lumalabas ka sa pangalan. SOJ, lumalabas ka. Damay na rin si Gibo, damay ka na rin. Para malinis tayong lahat, hair follicle test lahat kayo. Una-una lang. Yung pinaka-priority, siyempre, yung presidente. Down the line. Ngayon, sinong sasagot? Di bawas ninyo sa sa budget ng natin, bawas niyo sa budget. I-charge niyo sa Central Bank o sa natin, sa DBM, i-charge ninyo. Ayaw ninyo sagutin. Ayaw niyo i-charge kunya doon sa budget nasa 2025, 6.3 billion. Magkano ba ang drug test? Magkano abdi niya? 1 billion? Lahat-lahat sila? 1 billion? Tatlo hindi lang isa. Tatlo na. Ayoko ng isa lang. Tatlo. Pagka yung tatlo, nag-positive kayo, automatic yan, tanggal ka sa pwesto. Sisipain ka namin palabas. Kayo, sisipain namin kayo labas. Pagka dalawa, ganun pa rin, sisipain namin kayo palabas. Pagka isa lang, negative, dalawa positive. Pagka isa positive, dalawa negative, uulitin yung sa iyo. Walang dapat kaduda-duda, unanimous, not guilty. Not unanimous negative, na negative kayo sa drug test. Tatlo. Ang sa akin, ewan ko kung kayo, mga kababayan, comment kayo. Pero sa akin, Putragis, tapusin na natin to. Walang mangyari sa ating pagkaganito. Masusubo tayo sa gera. Ayaw namin ng gera. Kaya kami, naghahanda kami, guerrilla forces. Pero sa totoo lang, ayaw namin ng gera. Maraming mamamatay na Pilipino. Ayaw namin ng makaloko-loko tayo. Ayaw natin na matapos itong 6 na taon, wala ng pera yung gobyerno, wala ng pera ang and then more taxes, etc. Ayaw natin na may mga problema tayo. Paano hindi masolve? Kaya nga, ang sa akin, one way of doing it is, isang sigaw lang tayo, mga kababayan. Isang sigaw lang. Honest to goodness, walang kinikilingan. Kay BBM kayo, administration kayo, at kung Duterte kayo, isa lang sigaw natin. Magpa-drug test na lang kayo, mga pinuno, para malinis yung air ng doubt, no? Kasi pagka kayo ayaw ninyong magpa-drug test, ibig sabihin, meron kayo something. Kung ayaw ninyong magpa-drug test, automatic, kung ayaw mo, you are foregoing your chance to serve the Filipino people. Malinaw. Kung ayaw magpa-drug test, wag mong sasabihin, Presidente o Vice President o Senate President, sino ba kayo? O kaya, sino ka ba? Pinoy Survivor. Hindi na. Isang sigaw lang. Kami ang nagdedeklara ngayon, isang sigaw lang, taong bayan, magpa-drug test na lang kayo. Okay? Kung walang sasagot, kung hindi isasagutin yan ng gobyerno na magpa-drug test lahat, kami ang sasagot. Lahat ng vlogger, lahat ng taong bayan, lahat ng OFW, mag-chip in kami para lang magpa-drug test kayo. Walang rason na sasabihin, pwede mag-ROTC, meron kong doctor certificate. Gago. Doctor certificate nga hinahabol namin na magkaroon kayo, na negative kayo.
Otherwise, we cannot go on. Magbabangayan tayo. Aabot ito na mababaklas ang Mindanao, etc. Hindi mo na malaman kung sino totoo eh. Hindi na malaman. Ang isa lang paniniwalaan ko ngayon, mga kababayan, ay isang resulta lang sa drug test. Negative. Kayong lahat. I'm sorry yung mga madadamay dito. I'm sorry. Pero kinakailangan lahat kayo eh. Lahat kayo. You answered the call. Kayong kayong mga opisyal sa gobyerno. Kasi kakaduda na kayo eh. No? Yung mga ini-expose kunwari, tapos isasagot nyo. Kunyari si Duterte rin magpa-drug test. Hindi wala siya sa gobyerno. Hindi ko siya kinokol. Si PRRD. Hindi ko siya kinokol. No? Ay, 80 na yung tao, magbabangag pa siya. Loko-loko kayo. At saka wala siya sa gobyerno, kayo na sa gobyerno. You have every reason to answer the call of the Filipino people. No? I'm starting it na mag-drug test na kayo. Lahat kayo. Lahat. Walang excuse. Lahat. Gusto nyo damay pa, pati yung chief PNP o yung chief ng AFP. Sorry sa inyo mga kabagang, no? Omet, Browner, and General Marbil. Sorry, pero just to pave the way for a peaceful resolution, pati kayo, damay na, kayong dalawa. Kung wala kayong tinatago, di wala. Sumagot kayo. Ngayon, kung merong matino dyan, sasagot talaga kayo. Sasagutin nyo na wala. Ay, baka mamaya sagutin nyo, kukulong nyo ko, mga loko-loko, huwag nyo ko ikukulong. At maraming, isa pa yan, pagka ako ang inatake ninyo, lalong madadali kayo. Malinis itong solusyon na ginagawa namin. Malinis na malinis, no? Gusto ko ng kababayan, isang sigaw na lang kami. Wala nang Marcos resign. Wala nang Marcos resign, wag na muna. Kayo kasi, una-una ang dami, Marcos bangag, Marcos resign, Marcos DILG, ngiwi. Yung mga mga tawag yan. Wag na, tama na muna. Ceasefire na tayo, okay? Nagme-mediate kami, no? Kaming FGF, nagme-mediate kami. Honest to goodness, na drug test, walang pwedeng sabihin, hindi pwede. Hindi pwedeng sabihin na walang pondo. Kasi kung walang pondo, kung hindi ninyo i-charge yan sa treasury natin, sang-ayon ng taong bayan, kung sasang-ayon ng taong bayan, sang-ayon ng taong bayan na ipasagot yan sa 2024 budget o ikaltas sa 2025 budget o ikaltas sa National Treasury natin o kung magkano man, kung magkano abutin yan. I don't care kung 1 billion, 2 billion, 3 billion. Ninanakaw nyo naman eh. Ninanakaw nyo naman eh. Ang mahalaga sa akin, let us move forward, clear the issue, no? Clear the issue, and lahat kayo magpa-drug test. Ay, tuwa ko lang kung nag-negative kayo. Tuwa ko lang. Para tapos na to. Pero kung nag-positive kayo, pitik kayo. Pitikin namin kayo. Malinaw. Sino ba sa inyo, kay Duterte kayo, kay Marcos kayo, no? O kay neutral kayo, sino ba ang ayaw malinawan itong issue na ito? Tama ba na may issue ang presidente down the line nagdodroga? May 119 million Pilipinos isusubo ng mga nagdudurog. Naglilipa na yung mga drug addict at saka mga drug syndicate, mga drug lords sa iba't ibang parte ng bansa. Alam namin eh. Namomonitor namin and nothing is being done about it. Tapos sasabihin ng gobyerno, okay lang ang drug war ngayon, walang barilan, walang patayan. Pati simbahan, Catholic Church, where I belong. Kung gusto nyo, excommunicate nyo ko, I don't care. Pero ang sa akin, pati mga simbahan, iglesia, lahat kayo, sumang-ayong kayo sa a national call for a drug test, not only for the President, but down the line, all the rest, lahat. President, Vice President, sorry Sarah, no? Vice President, Senator, Chief Escudero, si Tambalos, lahat ng senator, lahat ng congressmen, dami nun, 300 plus 24, lahat ng cabinet secretary. So what? Magkano abutin yan? Sasagutin namin.
Kung ayaw nyo sagutin sa National Treasury, ayaw nyo sagutin sa pera ng taong bayan, kami mismo mag-chip in na. Lahat ng vlogger. So, this is a call also sa lahat ng vlogger. No, kumikita naman kayo eh. No, kumikita naman kayo. I-vlog nyo to, no? Walang copyright. I-vlog nyo, no? Para sige-sige views. Tapos mag-chip in tayo kung ilan, isipin nyo kung ilan tayo. Magkano lang isang drug test, Diyos ko. Kaya tapusin to eh. Isang sigaw lang tayo. Hindi yung sabog-sabog eh. Sabog-sabog. Walang mangyayari. Tapos isisigaw di ba? BP Sara, tumayo ka na. Mag-people power na. Hindi tatayo yung tao. Na pinipilit ninyo eh. Pinipilit nyo. Mape-pressure din yung tao. Tapos sasabihin, si BBM, magpa-drug test ka, magpa-drug test ka. Hindi magpapa-drug test. Nag-iisa siya eh. Samahan ninyong lahat sa gobyerno. Gusto nyo hanggang barangay eh. No? Hanggang barangay. Anak ng toko. Pero malaga itong nasa itaas. No? Mga nasa itaas. Mag-chip in tayong lahat, mga kababayan. OFW ilang kayo? 2 milyon, 9 milyon lahat, pati mga duna, mainstay. 2 milyon at current ang OFW, more or less. So tigpipiso, may 2 milyon eh. O tigbe 20 pesos, meron na tayong 40 milyon eh. Magkano ba yung drug test? Abutin. Alam ko naman 1 milyon ng isa. Di ba? So, kung ganon, masosolve natin to. We can move forward as a country. Buong mundo pinag-uusapang gera, World War 3 time pinag-uusapan natin, bangag ang presidente, bangag ang DILG, bangag ang ganito, bangag yung AFP. Diyos ko, wag na. Sorry. Mamaya. Ulit, sino to? Sorry. Tama na. Kaya nga, di ba maganda? One voice, one country, one people. For once, can we not unite in saying and shouting, ayaw na namin ng ganito. So, lahat kayo magpa-drug test. At kung sino man ang sasagot dito, clap, thank you. No? Pero compulsory ito eh. Ang hindi sumagot, tatanggalin namin, taong bayan. Lalabas kami sa kalsada at tatanggalin namin kayo. Fair. Because if you do not subject yourself to a drug test na kung convinced kayo wala kayong droga sa katawan, hair follicle, negative kayo. Tatlo man yun. Tatlong doktor. Bukan yung bayaran yung isa, may 2 pa, bayaran nyo yung 3, uulitin natin. Mga ano kayo? Pera-pera kasi, nakakainis kayo eh. Ginagawa nyong tanga ang taong bayan, ginagawa nyong kawawa ang taong bayan, hindi na, tama na. Move forward tayo. Because we are now faced by global developments, no? Global developments na anytime it could be a world war, anytime. And it may not even be Bongbong Marcos responsible for that. But definitely, when you are in question, BBM, and all the cabinet officials, and even your cabinet secretaries, and even your AFP, sorry, Omet, and General Marbil, sorry, no? You cannot go on. Then, pati Senate and Congress. How can you come out with good laws kung ganyan kayo? Kaya nga, huwag kayong magagalit sa akin. Even BP Sara, okay, magagalit sa akin na drug test, sino ka ba? Taong bayan. Sovereign will. No? Sovereign will. Yun ang isang sigaw. Dapat, yun yung tama, isang sigaw. Hindi yung Marcos resign. No? Dadating kayo doon. Kung positive yung tao, de-resign siya. Kung ayaw nyo mag-resign, de-tanggalin siya. Pero wag na muna yung tatalong ka, great leap forward. Hindi. Drug test ka na muna. Kayong lahat, drug test kayo. Kung ayaw, mapupuwersa ang taong bayan na sumigaw ulit. Malinaw, di ba? Malinaw yung diskarte, malinaw yung direksyon natin. No? I'm sure na na yung matitino dyan na magpapadrug test. I'm sure na magpapaano sila. Yung bayad, resibo, popondohan namin. No?
magpa-drug test kayo, no? Hindi, there's got to be one. Pag-usapan na lang ninyo mga leaders, no. Pero ako isinalalabas ko lang yung kahit hindi yan ang boses ng taong bayan. Yan yung boses ni Dado Enrique, no. Yun yung yun yung siguro dating ng binigay ng langit, no. Yun yung tamang gawin. Isang boses lang tayo muna. Huwag muna tayong sabog-sabog. Kahit kayo mga BBM loyalist, na di ba maganda mawala sa ere yung ibinibintang sa kanya? Di ba? Kasi delikado kayo, delikado yung pamilya nyo, delikado ang buong Pilipinas kung sakasakaling totoo yung sinasabi laban sa kanya. So wouldn't it be to the best interest of all BBM loyalists that he be subjected to a drug test? At ang sinasabi ko, lahat na, BP Sara, baka mamaya tumitira si BP Sara. Hoy, magagalit yung mga DDS sa akin. Baka mamaya sumisinghot din si BP Sara. Subject also to a drug test. Siya next in command Vice President, Senate President, and Speaker of the House. Lahat kayo, walang exempted. Walang pwedeng sabihin, hindi ba ako pwede Hindi. Pagka sinabi nyo hindi kayo pwede, tanggalin namin kayo. Talaga. Because you do not deserve a single day na tumagal pa in government service because you are violating people's trust. Na public service, public trust. Kung ang taong bayan isa lang ang sigaw, isa lang ang boses, ay makakaahon tayo. Matatapos natin itong issue na yan. Yung corruption na yan, death penalty lang katapat niyan. Good governance lang ang katapat niyan. Pero yung drug, yung mga droga na yan, namimiligro tayo because mga bangag na mga pera-pera sige nakaw, sige kaliwa kanan. So maayos muna natin to. Isa lang muna. Isa-isa lang, prioridad muna. So I am reiterating, I am shouting out to everyone, to every Filipino who has the country sa puso niya. Kahit sino kayo, kung saan man kayo, may titulo kayo o ikaw ay walang titulo at ikaw yung pinakatamukyo na Pilipino, ikaw yung pinakamahirap na Pilipino, meron kang say, sumigaw kayo na isang boses lang tayo. Tama na, magpa-drug test na kayong lahat. And it is our right within the bounds of the Constitution na tayo ang pumirma, tayo ang nag-ratify. We are exercising that right. All government officials, from President down the line, magpa-drug test kayo. Hindi kayo pwedeng humindi. Kami na ang humihingi. Kami ang mga amo ninyo. Kami ang mga nagpapasweldo sa inyo. Kaya kami ang nagsasabi sa inyo ngayon, hindi pwedeng humindi. Lahat kayo magpa-drug test from President down the line. Kaya BBM, tinutulungan pa kita. May kasama ka ngayon. May kasama ka, Vice President, Cabinet Secretary, o kasama yung DND, no? Si Gibo, kasama si SOJ, kasama si DILG, lahat, pati tourism, lahat kayo. Wala exempted. Wala. Para malaman, magkaalaman na sino ang bangag dito. Because the people of the Republic of the Philippines deserve better. We do not deserve a government run by idiots and drug lords, mga drug addict. We do not. That's why you prove to us that you are worthy of our trust and confidence. Kami naglagay sa inyo Kaya kami rin ang magtatanggal sa inyo. Kami ang may requirement. Isang boses lang dapat tayo, mga kababayan. Mag-chip in kami. Kung yun yung sagot. Mag-chip in kami. Mag-chip in kami. Aayusin lang yan. Aayusin na lang yan. Pero basically, ganon. Ipasagot natin sa sa budget natin. DOH. Pasagot natin sa DOH. Pero hindi ko pipili kung sino ang magdadrug test. Taong bayan ang pipili. Malay namin bayaran nyo. Taong bayan, maghanap kami ng mga doktor na matino, ng mga agency o kaya sa ibang bansa na hindi nyo makukurap. Gusto namin yung tamang o katotohanan na sagot. Kay negative ka, kay positive ka. Sumalya ka ng unanimous na 3, positive kayo, piti ka, tanggal ka na.
At kung hindi kayo magre-resign, kami ang pupulot sa inyo at tatanggalin namin kayo. Galit na kami. Nakakapuyat kayo, nakaka-stress kayo. Yun yung akin. Nailabas ko, no? Okay, so, ayokong maba. Ay, sorry. Sorry. Maraming tumatawag, Sabihin nyo, Duterte. Hindi. Neutral ako, neutral. Doon tayo sa tama. No? Lang pakialam sa awayan ng Duterte Marcos. Ang pakialam ko, naghihirap ng taong bayan, kawawa na. No? Tapusin na natin to. And one way na matapos ito, mag-drug test kayong lahat. Malaman namin, magkabulagaan na tayo, honest to goodness. Sino ang totoo dito? Kung kunyari negative si BBM, de tahimik. Di ba? Negative si BP Sara, walang problema. Next in line pa rin siya. Kung positive si Inday Sara, de baliktad pala ang presidente, negative. Yung vice president ang positive. Yung senate president, si Cheese, kung negative, walang problema. In cabinet, kunyari, ay nako, kung maraming positive dyan, paano na? Tanggal kayong lahat. Ganong kadali. Taong bayan, ganong kadali. Di ba pabor kay BBM, kung negative siya, makita niya positive yung mga kabinet niya? Di ba pabor sa'yo? Bakit iisnabin mo kami? Huwag nyo kaming iisnabin. Huwag nyo kaming iisnabin. At huwag nyo kaming babalikan. Huwag nyo kaming itetreten. Masama akong matreten, Huwag nyo kaming babalikan. Kasi nilalagay lang namin yung tama. Kami ito, taong bayan, People of the Philippines, ang eleksyon, ang bait-bait ninyo, ito ang konstitusyon. Kami nag-ratify niyan. Hiningi niyo yung permiso na kung payag kami dyan sa konstitusyon na yan, noong 1987, pumayag ang taong bayan. Ngayon, problema yung konstitusyon, gusto niyong palitan. Tapos binibili niyo yung mga boto. Tapos ito. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!